Pagpalang araw po mga ka-curious breeder. Welcome pong muli sa aking channel. Basahin ko lang po yung comment ni Sir Tristan Roxy de la Cruz 9241. Ang comment niya, pwede nyong gawa ng video ang sapphire mutation, baka po may idea kayo. Yan. Muli, isa pong mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gusto ko pong pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na pinag-aawayan o pinagtatalunan sa lovebird breeding community. At hindi lang po dito sa atin kundi pati na rin sa ibang bansa. Ito po ang tanong. Ang sapphire mutation sa Agapornis fishery po ba ay isang autosomal recessive o isang crossing over event? Makita mo po sa Facebook, sa mga breeding groups, maging sa YouTube, ay meron pong nagsasabing autosomal recessive at may nagsasabi namang crossing over. At kung hindi ka maingat sa pagbabasa ng sources, ay malilito po kayo. Kaya sa video po na ito, hindi tayo magtatalo, hindi tayo mag-aaway. Titingnan natin ang mga ebidensya, susundan natin ang science at pagkatapos ikaw mismo ang magdidesisyon kung alin ang mas makatotohanan. Handa ka na ba? So simulan na po natin. Bakit po maraming nagsasabing autosomal recessive ang sapphire? Una po ay gusto ko pong sabihin, ang mga naniniwala po na autosomal recessive ang sapphire ay hindi po sila mali, At naintindihan natin kung bakit narating nila ang conclusion na iyon. Bakit? Dahil kung titingnan mo ang sapphire, sa unang pagkakataon, ang lahat ng sintomas ay parang autosomal recessive nga. Una, ang sapphire ay hindi biglang lumalabas. Maaari kang mag-breed ng dalawang ibon na pareho silang mukhang blue. Tapos bigla na lang may lalabas na sapphire sa mga anak. Palatandaan po ito ng isang recessive na mutation, hindi po ba? At ikalawa, ang sapphire ay bihirang lumabas. Hindi ito lumalabas sa bawat clutch at bihira itong makita. Kaya parang katulad ng ibang recessive mutations na kailangan ng dalawang kopya ng allele bago ma-express ang traits sa anak. At pangatlo, kapag lumabas ang sapphire, mukhang consistent ang phenotype. Blue ang katawan, may orange sa forehead. Parang simpleng mutation lang, hindi po ba? At predictable na itsura. Kaya naman po ang Ornithogenetics na pinaka-authoritative na grupo sa lovebird genetics, kahit sila po mismo ay naniniwala sa autosomal recessive theory sa simula. Sinundan din nila ang teoryang iyon ng ilang panahon bago nila natuklasan na may mali. Kaya kung naniniwala ka noon na autosomal recessive ang sapphire, ay hindi ka po nag-iisa. Pero ngayon po, tingnan natin kung bakit kailangan pong baguhin ang ganitong paniniwala. Ang unang malaking tanong na nagpasimula ng pag-alinlangan sa autosomal recessive theory na ito ay kung ang sapphire ay isang separate recessive allele. Ibig sabihin, may isang mutation na nagbibigay ng kakayahang mag-retain ng cytosine pigment sa forehead. Ngayon, bakit hindi natin makita ang cytosine sa mga normal blue 1 o blue 2? Para maunawaan ito, kailangan nating malaman kung ano ang cytosine. Ang cytosine o cetacophorbin ay ang pigment na nagbibigay ng orange, yellow at red na kulay sa mga parot. Sa green fishery po, ito ang nagbibigay ng orange-red na mass. Sa blue fishery, ang cytosine production ay na black, kaya puti na ang mass. Kaya kung ang sapphire ay may kakayahang mag-retain ng cytosine sa forehead,
bilang isang separate gene, dapat po ay may trace ng cytosine pa rin ang blue 1 at blue 2 birds kahit po kaunti. Kaya ano po ang ginawa ng Ornithogenetics? Nagpagawa sila ng Raman spectroscopy. Ito po ay isang advanced na scientific test na nagde-detect ng mga pigments sa feathers kahit hindi nakikita ng mata. At ang naging resulta po ay wala, zero. Walang cetacophobians na natagpuan sa mga feathers ng proven blue 1 at blue 2 birds ng Agapornis fishery at Personatus. So, ibig pong sabihin, ang blue 1 at blue 2 ay completely walang kakayahang mag-produce ng cytosine. At kung ganoon, imposible na ang sapphire ay nagmumula sa isang separate recessive allele na nagre-restore ng cytosine production. Kailangan ng ibang paliwanag. Kaya kung hindi autosomal recessive, ano ito? Ito po ang tamang tanong. At ang sagot ay nagsisimula sa pag-unawa ng isang napakahalagang bagay tungkol sa blue mutation sa fishery. Ang blue mutation po sa Agapornis fishery ay nasa isang gene na tinatawag na MUPKS gene. Ito po ang gene na responsable sa cytosine production. At ang natuklasan po ng mga scientists ay may hindi iisa. May dalawang kilalang mutation point sa loob ng parehong gene. Ang tinatawag nating blue 1 at ang tinatawag nating blue 2. Ang blue 1 at blue 2 ay hindi magkaibang genes. Sila ay magkaibang mutation sa loob ng iisang gene. At dahil sila ay nasa iisang locus, kapag ang isang ibon ay may blue 1 sa isang chromosome at blue 2 sa kabilang chromosome, ang ibon na iyon ay nagpapakita ng turquoise phenotype. Dilaw ang mass, blue-green ang katawan. Ngayon, narito po ang crossing over. Sa panahon po ng meiosis o ang paghahati ng sex cells, may nangyayari na tinatawag na chromosomal crossover. Ang magkabilang chromosomes ay nagpapalitan ng genetic material. Ito ay normal na bahagi ng cell division. Nangyayari ito sa lahat ng organisms. Pero sa isang blue 1, blue 2 na ibon, kung ang crossing over ay mangyayari sa pagitan ng blue 1 mutation at blue 2 mutation sa loob ng napakahabang MUPKS gene, maaring lumabas ang isang chromosome na may parehong blue 1 at blue 2 mutation sa loob nito. Hindi na po ito blue 1, hindi na rin po ito blue 2. Ito ay isang bagong recombinant allele, ang tinatawag nating sapphire allele. At kapag naipasa ng magulang ang recombinant allele na ito sa anak, ang anak na iyon ay magpapakita ng sapphire phenotype. Blue ang katawan pero may kaunting cytosine na nare-retain sa forehead at nagbibigay ng orange na kulay doon. Ngayon, bakit meron pa ring cytosine? Dahil po ang dalawang mutation na magkasama sa iisang allele ay nagbibigay ng incomplete blocking ng cytosine production. Hindi po tulad ng blue 1 o blue 2 na completely na nag-aalis ng cytosine. Ngayon po, maaring mag-isip kayo, crossing over, parang bago at hindi pa napatunayan. Pero hindi ito bago sa mundo ng avian genetics. Meron pong napakagandang historical parallel ito sa budgerigars, ang common parakeet. Noon pong 1946, lumabas ang unang cinnamon ino budgerigars at katulad ng sapphire, maraming breeders po ang nagsimula na naniniwala na ito ay isang separate autosomal recessive mutation.
Pero noong 1961, 15 taon pagkatapos, napatunayan na ang cinnamon ino sa budgerigars ay hindi isang separate mutation. Ito ay isang crossing over event sa pagitan ng cinnamon at sex-linked ino mutations sa loob ng parehong gene. 15 taon ang lumipas bago natanggap ng breeding community ang katotohanan iyon. At kahit na ngayon, ayon mismo sa mga geneticists, may mga breeders pa ring tumatanggi sa crossing over theory para sa budgerigars. Ang punto po dito, ang crossing over bilang genetic mechanism ay matagal nang napatunayan sa ibang species ng parrots. Ang sapphire fishery ay sumusunod sa parehong pattern. Ngayon, bakit po importante ito para sa ating bilang mga breeders? Dahil kung mali ang iyong paniniwala tungkol sa MOI ng sapphire, mali rin ang iyong breeding strategy. Narito po ang mga konkretong implication. Una, wala pong split sapphire. Kung autosomal recessive ang sapphire, dapat po may mga split na sapphire. Mga ibon na nagdadala ng sapphire gene pero hindi visual. At marami pong breeders ang nagbebenta ng split sapphire daw. Pero kung crossing over po ang sapphire, ay wala pong split. Imposible po. Ang sapphire allele ay isang recombinant allele. No? Hindi mo ito matatago sa loob ng isang ibon bilang recessive gene. Ikalawa, hindi mo makokontrol kung kailan lalabas ang sapphire. Dahil ang crossing over ay isang random event sa panahon ng meiosis. Kahit gawin mo po ang tamang pairing ay hindi po garantisado na lalabas ang sapphire sa bawat clutch. Ito ay isang natural na byproduct ng Blue 1, Blue 2 breeding. Ito po ay isang magandang sorpresa, no? Hindi po isang predictable na resulta. At ikatlo, ang pinaka-ideal na pairing para ma-maximize ang chance ng sapphire ay ang Blue 1, Blue 2 na ibon na i-cross sa Blue 2. Dahil po ang Blue 2 na kapareha ay nagbibigay ng mas malinaw na expression ng sapphire phenotype sa mga offspring. At ikaapat, kapag bumili ka ngayon ng split sapphire kuno, ay maglalaan ka ng malaking halaga ng pera. Pero nais ko po kayong bigyan ng paalala. Ayon po sa pinakabagong genetics research, wala pong ganyang split. Kaya po mag-ingat po kayo sa ganitong claim ng mga breeders na nagsasabi na split sapphire daw. Alam ko pong meron pong ilan sa inyo ang magsasabi, okay, pero hindi pa ito 100% confirmed ng DNA study specifically sa sapphire fishery. Tama po kayo. Pero ang crossing over theory po ay ang pinaka-supported ngayon ng lahat ng available na evidence. Ang Raman spectroscopy results, ang breeding data mula sa multiple countries, at ang historical parallel sa budgerigars. Pero ang final confirmation po ay kailangan pa rin ng targeted DNA analysis ng sapphire allele mismo. At ito ang trabaho ng ornithogenetics at ng ibang researchers ngayon. Hindi pa tapos ang science. Pero ang direksyon po ng evidence, lahat po yan ay tumuturo sa crossing over, hindi sa autosomal recessive. Kaya ang tamang saloobin po para sa atin bilang breeders ay ito. Sundan po natin ang pinaka-supported na theory base sa kasalukuyang evidence habang bukas tayo sa posibilidad na may bagong matutuklasan pa. Kaya iyan po, no, ang sapphire fishery, no, hindi po autosomal recessive. Ang pinaka-supported ng science ay crossing over. Isang random genetic recombination event na nangyayari sa loob ng MUPKS gene
ng ibon na Blue 1, Blue 2. Hindi ko po sinasabing mali ang lahat ng naniniwala sa autosomal recessive. Ang sinasabi ko lang na ang kasalukuyang scientific evidence ay mas tumutugon sa crossing over theory. At bilang responsableng breeders, ang pinakamabuting gawin natin ay sundan ang science. Kung meron po kayong breeding records na gustong i-share o may personal na experience kayo sa sapphire, ay ilagay niyo po sa comments. Dahil ang bawat breeding record po ay mahalaga para sa ating collective knowledge. So, salamat po sa pakikinig. Medyo napahaba po ang ating video. At mag-ingat po tayong lahat at enjoy breeding lang po. God bless.